afternoon, pag-uusapan natin na hindi natatapos ang himala ng Diyos. Totoo po ito, hindi natatapos ang himala ng Diyos because His great is thy faithfulness. It is new every morning. Sabi nga, sa bawat umaga sa pagising natin, panibagong himala ang maaari nating maranasan. Diba? Hindi talaga natatapos ang himala kasi ang Diyos natin na naghimala noon. Amen. Ngayon, at sa hinaharap ay kaparehas ng Diyos natin. Yeah. Isa lang ang ating Diyos na gumagawa ng lahat ng himala. Kaya, kung meron man napakagandang ginawa ng Panginoon ng mga nakaraan, siguradong tuloy ito. May level up. Sabi nga, palaki ng palaki, palawak ng palawak ang mga gagawin ng Diyos sa atin. So, sa mga viewers po namin dyan, comment po ninyo ang himala ng Panginoon sa inyo so that pwede po namin mabasa later yung mga himala na itinaranas ng Panginoon sa inyo. So, balikan natin yung ginagawa ng Diyos na mararanasan natin. Ano ba yung mga panibagong himala na naranasan ninyo mula sa Panginoon? Actually, masarap alalahanin yung nakaraan. Pero maganda rin alalahanin yung bago kasi nagpapatunay lang na buhay ang ating Diyos. Hindi siya tutulong na sa bawat panalangin natin, lalo na sa mga ang mga lugar na gusto nating apakan, ay makita natin yung pagkilos ng Diyos. Ako inisip ko nga, ano ba yung bago, no? Maraming ginawa ang Panginoon nakaraan. Pero yung mga, kahit nga maliliit na sagot sa panalangin, no? Provision, no? Nakakatuwa kasi, ito recently lang, kasi, tent maker ako. At the same time, I helped the office, international team staff. And nagtuturo ako ng Tagalog and everybody knows na nagtuturo ako ng language sa iba't ibang mga foreign missionaries. And pag paubos na nauubos na yung mga estudyante ko, sabi ko sa Lord, wala na ako estudyante, konti na lang. And ito yung ginagamit kong pang-sustain sa akin. And alam mo, hindi ko kailangan at never kong ginawa na maghanap ng estudyante. Talagang ang Diyos lang ang talagang dumadating. And recently, last week, tinawagan ako na hinahanap ako ng isang common friend na missionary. Sabi niya, gusto ko tayong makausap kasi meron tayong mga short-termers darating at gusto rin magpaturo ng Tagalog. Yes, Lord. No, talagang kakabahan ka, totoo kakabahan ka. Pero, ang Diyos alam. Kaya, sariwa at bago. Kaya natutuwa ako dahil talagang, Lord, tuloy-tuloy lang, no? Kailangan din natin ito. At alam ko kayo rin, meron din kayong mga sariwa at bagong patotoo ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Okay, sa akin po is, like, tama yung sinabi mo, Ate Ning, na parang yung answered prayers, kumbaga. Kasi, sa personal prayer ko talaga is about sa family ko, sa ate ko. Kasi, yun na nga, namatayan nga siya. Tapos, yung provision din na clients for sa partner ko, fiancé ko, si Gemini. So, parang habang nagbi-video call kami, so parang I'm living in answered prayers talaga. Like, nagsasabi sa akin si ate na ganito, praise God talaga na provide ni Lord yung mga kailangan niya. Kasi, transition kasi yon kasi may business sila. So, kailangan i-transfer kay ate. Tapos, parang, wow, yung prayers ko talaga, parang living in answered prayers na tinupad ng Lord lahat ng prayers ko for them. Kasi yung prayers ko naman for myself is, itong pagpunta ko dito, yung protection, provision din sa mga needs ko, yun naman, pinoprovide naman ng Lord. Tapos, nakaka-amaze lang kasi, even na hindi para sa akin yung prayers, sa family ko, pinoprovide din ng Lord. Amen. Yes. How about ikaw naman dyan? Ay, individual pala. Roll call. Roll call. Ayun. Alam naman natin na si Lord
yun nga, tulad ng sinabi kanina, si Lord yung gumagawa ng himala noon, ngayon, tsaka yung tomorrow. Siyempre, hindi na uubos talaga yan, So, sa akin, sobrang dami ding answered prayer, actually. Dati nga, parang iniisip ko lang, sabi ko, parang gusto kong malibot yung Pilipinas or gusto kong mag-travel. Tapos dati pang sabi ko, Lord, gusto ko pang nag-work na ako, makakapag-mission pa din ako, ganun. And look, ano yung binigay ni Lord? Ano yung answered prayer na ibinigay ni Lord? Yun yung pwede, nag-mission tayo, di ba? At the same time, marami din tayong naaabot. Kaya, nagpapasalamat din ako. Siyempre, hindi lang kay Lord, sa mga tao na, sa mga support at sa mga kasama. Kasi alam mo yun, nagiging in-one tayo para sa gawain ng Panginoon. Ang sarap na kasi nagpapalakasan tayo then para sa isang gawain ng Panginoon. Yes. Amen. Ako naman, di ba parang sabi gano'n yung leveling up of faith. No? Isang buhay na patotoo. Hanggang ngayon talaga, na-amaze ako dun sa nangyari sa atin sa WAM conference. Yes. Oo, kasi, syempre, sanay tayo na nagko-conference, sanay tayo na merong 3 conference in a year, diba? So, yung galawan sa conference, medyo nagamay na natin. So, yung mga logistics, everything, parang nakasanayan na natin yun. But then, here comes WAM conference sa Cuneta Astrodome. Talagang parang, wow, big event. Parang, kaya ba namin? Talagang, Lord, kaya ba namin? Kaya ba namin to? Parang ganyan. Tapos, in a very short period of time, tapos kailangan natin immobilize ang mga tao to attend the WAM conference. So talagang sa utak ko parang kaya ba namin, Lord? Talaga bang magagawa namin? And then yun nga, natapos natin with the victory at talagang sinabi lang ng Lord, see, 'di ba? Yes. See, pwede kong magawa lahat ng bagay at yung paniniwala at yung pananampalataya niyo sa akin ay talagang inile-level up ko. So, ayun. At hindi rin natin alam dahil nga palaki ng palaki, baka sa susunod mas malaki. Amen! Meron akong maliit na short testimony lang. Sige. Maliit lang, pero mamangha talaga ako sa Diyos, no? Sa ating Panginoon. Sinawawala yung susi remote ng kotse. And lahat ng hinanap ko na talaga kung saan, lahat ng pwede kong hanapin, wala talaga. Ilang 4 na araw nang nawawala. Sabi ko, Lord, hindi pwede mawala ito. Lagot ako. And sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Sabi ko, tulungan mo naman po ako. Pahanap po sa mga anghel ang nawawalang susi. Alam mo, totoo, pag hindi mo hinahanap, lumalabas. Yeah. Nung maghuhugas ako ng plato, nagsuot ako ng apron. Doon yung remote. Sabi ko, hallelujah, Lord, salamat. Talaga nakakatuwa ang Panginoon. Simpleng bagay, pero makikita mong buhay ang Diyos natin at sabi ko, Lord, next time mag-iingat na ako, matututo na ako. Oo. At least nung hindi mo hinanap, nagpakita. Oo. Thank you, Lord. Alam mo yung mga kapatid natin na nasa New Zealand ngayon, talagang almost 2 weeks na, no? Kasi nagpunta sila doon ng March 4, natapos sila ng March 18. Ngayon, hiwa-hiwalay na sila kasi tapos na yung program. Pero alam nyo, yung himala, yung pagpapala, yung provision ng Lord, nagpapatuloy pa din. Wow. Hindi pa rin natatapos. Kahapon ba yun, na niloloko ko sila kasi kumakain sila may nagpakain sa kanila. Tapos pag uwi nila, meron pa silang mga chocolates na pampasalubo. O, diba? Kaya talagang sabi ko sa kanila, grabe, enjoy na enjoy. Sana naman, alalahanin nyo kami dito mag-uwi. Joke lang po yun. po sila. Hindi, joke lang yun. Talagang masaya po kami dito sa office kapag po nakikita namin na lumilipad ang mga agila. Kasi kaya nga po kami nandito, kaya nga po kami nagtatrabaho dito is for us to see yung pagkilos ng Panginoon sa inyong mga buhay at makita yung magandang destiny ng Lord para sa inyo.
Ayun. Ayan din talaga, Ma'am Kat, yung reward ng mga humahakbang. Yes. Kasi talagang hindi ka madi-disappoint sa gagawin ng Lord kasi sobrang dami, sobrang amazing talaga ng mga True. mararanasan. Kaya yung iba sobrang excited din talaga humakbang kasi they are looking forward din sa gagawin sa kanila ng Lord. Amen. Yes. So, kung babalikan natin ang story ng Jesus feeds the 5,000, no? Makikita natin dito yung isa sa mga supernatural na pwedeng gawin ng Panginoon. Kung mababalikan natin yung story, ito yung may multitude, no? Sabi pa ng mga disipulo, magagabi na, Panginoon, pauwiin na natin tong mga to kasi wala naman silang kakainan dito. So pauwiin na natin. Ang gusto ng mga disipulo, of course, pauwiin yung mga tao kasi nga naman, anong gagawin mo dito sa hanggang gabi wala man tayo papakain sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, hindi. Ano ang meron? Yeah. Sabi ng disipulo, meron lang pong 2 isda at 5 tinapay. 2 fish and 5 loaves of bread. So, alam mo kung ako tatanungin, 2 isda at 5 tinapay, para lang yun sa Ilang tao lang yan. ilang tao Kung sabihin mong tagigisa, tagigisa kayo, 7 lang na tao yun. Kung sabihin natin tigkakalahati, Di para 14. Kalahati ng kalahati. Ganun lang yun kung mag-iisipan natin. Hindi kaya sa 5,000. Hindi talaga di ba? Parang imposible na mapakain ang 5,000 katao. Alam mo, naisip ko dito, our God is a God of multiplication. Yes. Alam mo talagang, naisip ko nga paano natin i-apply ito sa ating, ating pag-mission, no? Diba, minsan, alam natin, meron tayong mga natanggap na support, meron tayong naipon, or God can multiply it. No? Yung talagang ito, dalawang isda, napakain ng, at ang 5 tinapay, napakain ng libo-libong tao. No? Yung mga kwento, napakaraming kwento, narinig natin, yung $1 papuntang, meron pa lang sa $1 ng Israel, parang Pupunta imposible. na daw siya ng Israel sa loob mo $1. Oo. Kami, ang pera lang namin, pang barko lang, $60, two-way, para makapunta na Indonesia, pero nakapunta na Indonesia, nakabalik-balik. Yung mga bagay na hindi kayang isipin natin ng ating isipan. Human mind. Oo, hindi talaga natin kayang isipin. Talagang ang Diyos, kaya niyang gawin yung kamangha-mangha. At kaya niyang paramihin. Ano man yung hawak natin. Alam ko, yung mga bagong alis, yung mga mapunta na New Zealand. Kung narinig yung mga kwento, no? Wala pa yung ating isa kapatid doon, hindi pa nakakabuo. Nakalipad na, hindi pa nakakabuo, pero binuo ng Panginoon. Lahat ng pangangailangan. No? Talagang, kapag ikaw ay tinawag at naniniwala kang ikaw ay pinili ng Diyos, ano man ang meron ka, kayang paramihin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, no, yung mga nananalangin, no, sabi niyo, Lord, ito pa lang, yung mga pupunta ng Thailand, by faith. by faith. Pag sinabi mo, by faith, meron kang ginawa, meron kang hinakbangan. At kung ano man yung nabuo sa hinakbangan, siguradong kayang padamihin ng Panginoon niya para maganap ang kalooban niya sa buhay natin. Totoo yun. Alam mo, meron akong nakita dito, isang sikreto ng Panginoon kung paano na-multiply yung loaves of bread at saka yung fish. Sige, Kasi- secret reveal naman yan. Secret reveal. Kasi sabi dito, nung nakuha niya yung tinapay at saka yung fish, anong ginawa ng Panginoon? Itinaas niya ito at sinabi, salamat po, Yes. Ama, dito sa mga pagpapalang ito. Yes. Diba? Kumbaga parang hindi niya sinabing, ano ba naman to, kulang? Ano ba naman to? Ito lang, kulang pa, hindi pa lang. Diba? Ipinagpasalamat niya. So, ganun din yung sikreto sa atin. Yeah. That whatever you have, how much man, gaano man to kadami, madami man o konti, you really have to thank the Lord. At isa din is yung usual kasi sa ating mga tao is tinitingnan natin yung wala. Siyempre, number 1 yan
Ano ba yung wala? Siyempre, paano ka nga naman pupunta ng Thailand kung wala kang pera? Pero in this story, makikita mo na, tinanong ni Jesus, ano bang meron? Yes. So, sa atin, kung meron lang siguro faith, lagi naman yung napag-uusapan na hindi naman kasi makakapunta ng Thailand yung pananampalataya. Pero alam niyo po, meron pang isang another story yung 12 years na babaeng ginudugo. Remember that? Based on the story kasi, at mayaman siya So, naubos na nga yung pera niya na gamitin sa kung ano-ano, kahit ano pang doktor. Pero still, naniwala lang siya na mahawakan ko lang yung dulo. It's just dulo lang ha. Mahawakan ko lang gagaling ako. So, ano yung meron siya doon? Faith lang, pero still, answered prayer pa rin galing kay Lord. Kasi hindi naman sila tumitingin sa anong wala Pero ang kayang gawin ni Lord, yung mga imposible. According to your faith. Yes. Yeah, it will be given to you. Yes, and also the God's abundance, di ba? Makikita mo talaga na kahit onti lang yung faith mo, di ba? It can move mountains, di ba? Sabi nga. Tapos, yun, akala mong walang-wala ka na. Pero, that's the time na meron ka. Yun yung patutuo ko sa sarili ko dito sa pagstay ko dito na noong time na walang-wala tayo sa bahay natin, that's the time din na merong madami sa atin. Like yung food, yung provision ng Lord. Alam mo, sobrang sarap talagang balikan niya. Yes. Sobrang yung mga ganyang moment. Ito, i-share ko po sa inyo, live testimony sa harapan nyo. Kasi nung nakaraan, pumunta ako ng grocery. Tapos kung ano lang yung pera ko na meron ako, yun lang yung gagastusin ko. Of course. So, nung magbabayad na ako, yun lang yung pera na meron ako. Nung magbabayad na ako, wala akong dalang cash. So, cashless, Gcash yung gagamitin ko. Nagbabayad na ako, ayaw gumana ng Gcash ko. Tapos yung line is, mahaba na. So, ate, sorry, gano'n. Okay lang ba? Parang i-cancel mo na lang. Alam niyo po ba yung sabi nung kasunod ko? Sige ako na magbabayad. Wow! Seryoso kaya, ay, grabe talagang lumapas ako ng grocery ng Lord, sobrang thank you. At di ko alam kung paano magpapasalamat that time kay Lord. And syempre, dun sa tao, nagbayad. Alam mo yun, si Lord siguro yung nangusap sa kanya na ito na lang yung laman ng niyan, kaya ikaw na magbayad. Grabe, na-amaze ako that time. Naisip ko na, si Lord kung gusto kang i-bless. Lagi nung sinabi ni Ate Ninong last time sa fellowship. Si Lord kung gusto kang i-bless, marami siyang way. True. Alam mo yun, sobrang nakaka-amaze. Kaya, lagi nga sinasabi ni Pastor Gani, sa haba ng pagpapastor niya, yung pagtitiwala sa Panginoon, talagang walang makakatumbas nun. Kaya sobrang nakakatuwa si Lord sa ginagawa niya. Nothing is impossible talaga pagdating kay Lord. At isa pa doon is, yung nangasabi ni Ma'am Cathy, gratitude and prayer. Parang you give thanks on circumstances. Diba? Kahit na may onti ka or malaki ka, dapat mag-thank you ka kay Lord talaga. Thank you, Jesus, for everything. Kaya minsan, yung kaya mong panampalatayanan. Minsan kasi pag narinig mo pala, halimbawa, pagsama sa Bless program, ay naku, malayo yan. Naku, mahirap yan. Ay, doon pala, wala na. Pero, yun nga yung kaya mong panampalatayanan, kaya mong hakbangan, mangyayari sa'yo. Kasi, alam mo, ang Diyos ay sumasabay sa ating pananampalataya. Nakikita, nalulugod siya. Kapag tayo ay nanampalataya, at hakbang, lalo na pag sinabi ng Diyos. Hindi ka naman pupunta ng ikaw lang may gusto. Siyempre, nanalangin tayo, at pag tayo makbang, at naniwala, Lord, kaya natin to. Mangyayari sa'yo. Yes. Fix your eyes on Jesus talaga. Totoo yun. The author and the perfect. Kaya naman, simulan natin yung pananampalataya dun sa first step, 'di ba? Yung access, 'di ba? Yung access 1 natin. Sabihin pa ng iba, naku, wala akong pambayad dyan. Di ba, paano makaka-attend? Yun nga, hindi mo kayang paniwalaan that God will provide for your Access 1 registration. Mas lalong paano ka pa makakalipad ng ibang bansa. Di ba? So, talagang susukatin ng Panginoon sa atin yung pananampalataya as we step our foot forward. At syempre, wag din natin kalimutan yung maging connected kay Lord. Always. Kasi, ayun yung importante na sa buhay natin, na kapag sa Kanya ka, nakakonect, syempre,
hindi ka talaga mawawalan. At the same time, talagang lagi siyang nandyan para sa atin. Amen. Siguradong makikita natin pag tayo ay maniniwala. Or parang, di ba, lagi natin, sa mundo, ang sinasabi, to see is to believe. Pero sa ating mga nananampalataya, to believe is to see. Baliktad. Maniwala mo. Lahat naman, actually, marami talagang baliktad, no? Sa pananampalataya. No? Sa mundo, kapag maniniwala ka muna, sigurista no? Maniniwala ka muna kapag nakita mo. Pero tayo, faith is believing on something we do not see, pero naniniwala tayo. And being certain, no? Maniniwala. Yes. Nakakasigurado tayo. Sigurado ka pa, Oo. kahit hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita, pero nakasigurado ka. Amen. Totoo yun. Kasi alam natin na ang nangako ay tapat at tunay na gagawin niya ang mga ipinangako niya sa atin. At ang mga himala noon ay himala din ngayon. Yes, because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Saka parang no? Maniniwala ka lang kung may nangyari na. Di ba? Walang puwang yung pananampalataya doon. Kasi parang maniniwala kong magkakapera ako pag dumating. No, pero gusto ng Panginoon masubok ang ating pagtitiwala at ating yung pananalig sa Diyos na pinanghahawakan natin ang salita. No, eto nung nagbarko kami, isang salita na very strong na sinabi ng Panginoon sa amin bago sumakay ng barko. Kasi siyempre, yung barko namin, hindi amin, pero barko na sinakyan namin. Barge. Sabi ng Lord sa amin, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, the water will not sweep over you. Go! Yun lang yung salita na sinabi ng Panginoon sa amin na pinanghawakan namin. Noong panahon na dumadaan na kami sa talagang malalaking alon, talagang first time na naranasan ko, Lord, kinakapit ako sa salitang ito. Naniniwala ako na sinabi mo, pag dumaan kami sa dagat, sa ilog, hindi kami malulunod. Makakaalis kami dito. At true enough, nakalabas kami. At sabi ko, totoo talaga, pag panghawakan natin ang sinabi ng Diyos, at siguradong mangyayari sa atin. Paniwalaan natin ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Kahit minsan, parang blurry, parang malabo pa, parang imposible yata, pero sinabi ng Diyos mangyayari, sigurado. True. Yes. Sa akin naman po is, yung pinahawakan ko ng yung salita ng Panginoon dati is, nung pagpunta ko pa lang dito, sabi ko sa kanya, sige Lord, ikaw na po bahala. Kasi wala akong work nun Kaka-resign ko lang nun sa accounting firm. So, ikaw na po bahala, basta wag mo lang akong pahihirapan. And, thank you Lord. Kasi hanggang ngayon, hindi talaga ako pinahirapan ng Lord. At nafe-feel ko parang nararanasan ko pa rin yung mga provisions niya, yung mga miracles niya, di ba, sa pang-araw-araw. Kasi, yun na nga, ako lang mag-isa dito. Like, bago pa lang ako, bago yung nature, yung how the way you speak. Kasi Bisaya ako, di ba? Tapos Tagalog people kayo. So, parang, I don't know how to communicate, but parang every day, may mga miracles na ginagawa ang Lord. Totoo yun. Sabi ni Miss Ina, basahin ko lang, maganda, Hi Ina. Grabe, amen, sabi niya, grabe ang mga testimony. The feeding of the 5,000 also gives us 3 principles regarding God's provision. Thank God for and wisely use what you have. So, kung ano man yung meron tayo, pagpasalamat natin. Trust God's unlimited resources and don't waste what He gives you. Yeah. Totoo yun. Pag meron tayong may binigay ng Panginoon sa atin, pagyamanin natin. Huwag nating sayangin. Kasi talagang binigay ng Panginoon yun para magamit natin. No? Totoo. Sige. Si Jam, may sasabihin si Jam. May sasabihin ko kanino. Sige po. Magpatuloy tayo. Sa akin naman is that ano yung pinaniniwalaan, ano yung mga pinanghahawakan. Naalala ko nung kumuha ako ng US visa. Hindi pala. Australia pa. Australia muna.
Nung kumuha ko ng Australia visa, sabi ko, nag-fill out kasi ng mga doon, ng mga tanong, sagot. So, online application. Nung pag-submit ko ng online, nung pag-submit ko ng requirements ko, may nag-email back sa akin. Ang sabi doon, you have to undergo medical clearance. So, sabi ko, Lord, ano ba to? Nagkamali ako. Bakit ba kasi nag-declare pa ako doon ng naging sakit ko, ganyan. So parang nagsisi ako somehow kasi sabi ko, naku, baka mamaya dito pa ako mag-fail or ito pa yung maging reason kung bakit hindi ako mabigyan ng visa o ma-approve. So, ayan na. Schedule na, tapos chinek na ng doctor, Tapos, alam mo, yung isa sa mga kinakatakutan ko na baka anong tawag dito, maging cause nung hindi ako ma-approve. Hindi tinanong sa akin ng doktor. Hindi niya talaga tinanong. Tapos, hindi niya sinek, hindi tinanong. Tapos na daw. Tapos, sige, napapasa na lang namin ito sa embassy. Tapos, pinasa sa embassy. Tapos, after 3 or 5 days, nakuha ko yung result na nag-grant yung visa ko. So, kumbaga parang, alam niyo yun, minsan yung mga kinakatakutan natin, takot lang talaga yun eh. Kumbaga parang iisipin mo, natatakot ka for what? Diba? Pag sinabi naman ng Lord yan sa'yo, ang Lord ang bahalang kumilos at ang Lord ang bahalang sumulusyon sa mga problema hindi mo naman dapat problema. Kasama mo na si Lord, full of favor pa. Totoo. Yung takot kahol lang eh. So, wala nang pangil. Sabi nga asong kumakahol lang pero hindi naman makakatagal kasi nakabusal yung kanya. Totoo. Regarding doon sa sa Australian visa, na gusto ko rin maalala niyo, unang-unang nag-apply ako ng Australian visa. Manghang-mangha ako kasi pag-apply ko ng that day, the next day, lumabas na kagad yung para mag-biometrics. Ito pa, ng biometrics na, ang schedule ko gabi, alas 8 ng gabi. At sabi ko, para hindi ako malate, kasi sa Makati, magagaling pa ako Marikina. Tapos, sabi ko, alas 8, para hindi ako malate. Pero maaga ako nakalabas ng klase ko. Kaya mga 5:30 nandun ako. Biglang tumawag ang biometrics doon sa tawag doon, yung BFS. Sabi niya, ma'am, Tatagalogin ko na lang. Are you coming? Darating ka ba? Opo, nandito na po ako sa parking. Sabi niya kasi medyo pwede na kami umuwi kung darating ka na. Sige po, pupunta na ako. So, bilis lang, 10 minutes lang yata, tapos na ako. Pag-uwi, nung pinikwento ko ng Kuya Gali sa kanila, sabi niya, hindi normal yun ha. Normally, pag sila tumatawag, para tawagan ka ng BFS, magbabayad ka pa. Hindi ano yun, hindi ka magkakaroon ng pabor tawag ka para mapaaga. Sabi ko, Lord, bakit nga, no? Tapos, pagkatapos nag-apply na ako, nag-biometrics, the next day, parang 1 to 2 days, labas na ang visa ko. Sabi ko, nakakatuwa. First time yun na kumuha ko ng visa outside Asia. Kaya, alam mo, totoong nakakatakot kapag susubukan ng bago eh. Yes. Nakakatakot kapag hindi mo alam yung mangyayari eh. Lalo na mas malaki yung pupuntahan mo, mas malayo, mas mahirap, mas mahal. Pero, basta naniniwala ka na gusto ng Diyos na gawin mo yon, go all the way. Yes. Oo. Kasi kapag ka narinig mo, kaya nga ito lagi yung sinasabi ko. Lagi kong sinasabi at lagi kong bilin sa mga missionaries na lumalabas, nag-access to. If you hear the word of God and the Lord is telling you to do so, ano pang ikaw, tatakot mo, ihakbang mo ng mga paa mo. Yun kung narinig mo. Pero kung hindi mo narinig sa Panginoon, don't try it. Kasi, ito lang masasabi ko, God is gracious, pero you will always face the consequences of being disobedient. Yes. Okay, so, kung gusto ninyong marinig or mabasa yung mga iba't ibang story of miracles na ginagawa ng Panginoon sa atin through international teams,
You can read our stories sa www.iteamsfields.org under resources po, yung ating God Sighting Stories, makikita niyo po yan. At sa YouTube naman, yung Proof of Faith Mission Testimony. Para naman po, mabless din kayo at ma-encourage pa na gumawa ng mas malakihan para sa ating Panginoon. Kaya, ano pa ang pwede nating masabi sa inyo, di ba? Huwag nang gumamit ng anumang dahilan, no ifs, no buts. Kapag sinabi ng Lord, magaganap. God is really faithful. At syempre, 2 weeks na lang po at malapit na ang ating Supernatural Thailand Conference. Yes. Kaya ano pang iniintay nyo? Open na open pa po ang ating form, registration form. Lahat po ng gustong humakbang at sumama sa ating Supernatural Conference. Pwede pa po kayo mag-sign up. So, we encourage all of you na mag-invite po na patuloy na mag-follow sa ating FB Live, sa ating FB page, and YouTube at ating website. No? Para makita po natin anong nangyayari sa international teams. No? At i-share po natin sa iba po para malaman nila what is international team. Shani? At syempre, wag din po natin kakalimutan na i-visit ang ating website. Diyan po natin makikita lahat ng trainings na pwede natin atinan sa lahat po ng mga gustong mag-Access One at mag-invite na mag-join mag-Access One. Sa lahat po ng gustong sumama sa ating mga Bless the World programs, tuloy-tuloy po yan. Mag-sign up lang po tayo. At ini-encourage ko po ang lahat ng mga Christians dyan na nasa churches po. Tara na po, sama na po sa ating mga mission. Magpatuloy na po tayong magpa-equip through Access 1 and Access 2 at sa mga trainings po. And para po gawin natin yung gawain ng Lord sa all nations. Ayun. At anyways, so, ayan, parati po natin sinasabi na walang imposible sa ating Panginoon. There is nothing too hard for our God that can do even the impossible. So, ano pa pong hinahantay natin? No ifs, no buts. We are here to encourage you, to motivate you, and to continually saying to you that you are not a Maya. You are an eagle. So, you have to soar high, reach your dreams, at pumunta ka sa destinasyon na nais ng Panginoon para sa iyo. Kaya naman, aabante tayo! We will bless the world!